Pabalikin ngayong dalawa, di pa nag-e-extra yun ha? Ba't umalis na sila? Oras Bishop Ephraim Fautagana, alas 8:10. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. My heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions through collaboration rather than direction. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. Nancy, who's been loyal from day one as a friend, never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, may kumpadre. Pare, maraming salamat, pare. You are a good friend and kumpadre. I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you, and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas. Naway sa bawat salitang bibigkasin natin dito, naway sa bawat gawain na ating gagawin dito, palagi tayong mapaalalahanan ng mga importanteng bagay na yan ng ating bandila na sumasagisag sa bansa at sa sambayanang Pilipino. Tingnan mo nga naman ang buhay-buhay. Sabi ng dating Pangulong Erap ay Mr. President, Mayor, pre, kumusta ka na, ha? Weather lang yan. Ayan, may bago na pong Senate President. Cheese in, Migs out, sabi nga mga kaibigan, ha? Pero ang tanong dito, Senator Coco Pimentel, abay sa bagong liderato ng Senado. Ang Senado kaya ngayon, Senator Win, ha? Abay ang Senado kaya ngayon sa katauhan ni Senate President Migs Cheese Escudero ay magiging subservient kaya ang Senado sa Malacanang. Alam po niyo mga kaibigan, sa mga hindi masyadong nakasubaybay sa mga nangyayaring
kudita o pagpapalit ng leadership sa Senado, mahabigan ni masalimuot din yan ha. Abay, alam nyo naman mahabigan let's face it, talagang ganun ang politika. At na sinasabing independent-minded ang mga senador. Abay, pagka kumilos ang mga powers that be, sabi nga ni Senator Migs, hindi lamang yung maging sa mga nakalipas na administrasyon. Pagka hindi sumusunod ang liderato ng Senado sa kumpas ng Malacanang, may kalalagyan po tayo dyan. Ayan. Naalala nyo ang panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba? Abay, nung ang gusto ng Malacanang noon i-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona, dahil sa issue ng Hacienda Luisita, ayan. Di ba pinaganap ang mga pork barrel, mga PDAF noon, para pumayag ang mga senador, ayan, hanggang sa nagka-traidoran, ayan, may mga nakasuhan tuloy, samantalang sila ay nagamit para ma-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona, Kaya pati tuloy ang alam mo, ang impact nung mga kuya, mga ateng, ang impact nung nangyari kay Chief Justice Renato Corona, abay hindi lamang sa mga senador, abay pati ang mga gods of Padre Faura, naapektuhan din po sila, mahabigan na nagkaroon ng tinatawag na chilling effect. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Marami nagtataka, bakit si Senator Cheese ang ipinalit kay Senator Migs as Senate President? Di ba dati ang matunog ay si Senator Jinggoy? Mukhang yun ang naging desisyon nung araw ng Sabado matapos ang pirmahan ng alliance ng Lakas CMD, Partido Federal at Nationalist People's Coalition. Di ba NPC itong si Senator Cheese, At alam naman natin, ang tatay ng dating senator na ang Senate President Cheese, si dating Secretary Sani Escudero, Abay, batang makoy din yun. Ayan. Ayan, dating Agriculture Secretary noong panahon ng Pangulong FM. Anyway, mga habigan, marami tayong susubaybayan ngayon dito sa Senado, pero dito natin makita ang independent mind, independence ng Senado ngayon kay Senate President Mig Zubiri. Alam po niyo, mga kaibigan, chika lang ba? Justice Sam Martires, nung tumakbong senador at naging tumakbong Vice President ang Senate President Cheese, tulog pa ba si Coco? Ay, Senator Coco, gising, tanghali na, Ayan. Omeng, gising mo nga si Coco. Ayan, Senator Coco, Alam pa yung mahabigan ni marami ang bumilib din kay Senator Cheese nung siya ay senador. Dahil hindi niya sinunod ang kanyang patron, mahabigan. Sa mga nakilala kay Cheese, alam naman natin kung sino ang kanyang padrino, patron noong araw. Malaking negosyante, pero alam po niyo, mahabigan in fairness din kay Senator Cheese. Nung dinidiktahan siya ng kanyang patron na ganito ang gawin, protektahan ang business ng kanyang patron, abay nag-decide po ang Senator Cheese, mahabigan, hindi sinunod ang kanyang patron at sinunod ang kanyang konsensya, at ito ay para sa kapakanan ng bayan. Ayan. Ay sana'y ganon.
ang ating bagong Senate President ngayon. Anyway, masaya. Abay, sabi, hindi daw nagulat to. Bakit andun si Heart Evangelista kaagad? Nung pang Sabado, planchado na yan. Ayan. At kaya ready na ang Heart. Ayan. At di ko pa nakita yung viral, ha? Nagbeso-beso nga ba? Nagbeso-beso nga ba si nakibeso si Heart kay former Senate President Migs Zubiri? Abay, talagang ganyan po mabigyan sa politics kailangan uso ang plastikan dyan. Daming bayan. All my bags are packed. Kaya lang marami po ang na-stranded kahapon, ha? Na-delay ang mga flights. Ano ba ang nangyari, Secretary Jimmy Bautista, ha? Abay, ilan yung yung flights na canceled dahil sa nangyaring glitch mahabigan dyan sa system glitch sa NAIA, ha? Abay, ilang oras din yun, ha? Ito ba isa Terminal 1, 2, and 3, and 4 ba yan? Alamin nga natin kung naging problema dyan sa NAIA kahapon. Nasa ating linya ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, si Mr. Eric Apolonio. Eric, good morning. Eric, good morning. Yes, good morning po. Eric, ano ang nangyari talaga? Ayan, nagka-problema nga ba yung sabi nagkaroon ng problema sa software ng NAIA kaya nagkaroon ng delay ang mga flights? No, actually po, ang naging issue yung software dito sa system. May problema po. Dito po yon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CNSATM, ano? Mm-hmm. Kami po ay nag-handle nun sa airside ng NAIA. Now, yun pong tinatanong nyo tungkol doon sa problema, tama po yun, nagkaroon ng issue at nag-alert yung program at kinakailangan namin bumalik doon sa manual mo ng operations dahil napakadelikado dahil hindi nagbibigay ng tama si informasyon yung program o yung software kahapon. Kaya inano po natin to, hininto natin 11:30 na ayos naman po before 2 o'clock. Ayan, anong dahilan ba't nagka-problema, Eric? Ito po yung yung flight data processing system. Hindi ho niya maibato yung information to sa mga air traffic controller. Blinded ho yan, delikado ho yan dahil unang-una marami nakasalansang flight papasok dito sa Manila sa NAIA. Mm-hmm. Kaya kailangan ilayo natin for safety reason instead of one flight every 2 minutes, naging 10 minutes po ang separation temporarily para lang po makasiguro tayo na walang mangyayari collision doon sa area. Pero bakit ganun na, Erika? Wala ba tayong backup? Bakit umabot sa ganitong sitwasyon? Actually po, ongoing yung yung improvement itong ating program. In fact, last year po na-supportan tayo ng Senado na maisaayos yung budget at naibalik na ho natin yung original service contractor niya, yung Thales of Australia, para ma-improve or ma-upgrade yung program. Unfortunately lang po, sir, 2010 pa po itong CNSATM hanggang 2017 nung matapos. Siyempre, yung program na nandyan po, medyo may iba na, hindi na updated. Kaya unti-unti ho natin ina-update ngayon. Ayan, di ba dapat tuloy-tuloy ang update niyan para yung mga luma, dapat palitan na kung malapit ng kung time na for maintenance or replacement, Eric. Ongoing po yung ating procedures sa improvement ng software. In fact po, last week lang nandito yung service provider ng Thales dahil every month or every week naman po monitor yan hanggang sa third quarter of this year matatapos, makukumpleto na at palagi ko wala na tayong magiging
issue dyan sa computer glitch. Ayan, wala ba tayong parang UPS, kumbaga, uninterrupted power supply, mga backup na mga gano'n? Siguro dapat kasi nangyari nung isang New Year yan, siguro yan ang ating mga paghandaan, Eric, sa kaap. Yes, yung last year po, nangyari yung nag-down yung CNS-ATM. But this time po, yung CNS-ATM na naging issue noon, tumatakbo ho ngayon. Ang problema lang po yung program talaga, yung software. Siyempre, may kalumaan na, ina-upgrade naman po ito. At hindi naman po kasi, sir, po pwedeng palitan kaagad. By batch po ito eh. Kumbaga sa iPhone po, kung iPhone 10 ka ngayon, tatangka mo 11, 12, 13, 14 bago ka maging 15. Yun po ang nagiging issue. Kaya ho may procedure naman tayo kung sakali na magkakaroon ng ganitong issue, immediately po bumabalik naman tayo doon sa manual muna just to be sure na yung safety ng mga ating pasahero ay mapangalagaan. Ayan, alam mo maraming haka-haka na naman na Eric yung nangyari sa glitch dyan sa NAIA kahapon ito daw ba ay hindi tayo na-hack ang system ng NAIA kaya nagkaroon ng ganitong aberya kahapon? Well, actually po yung system sa CAAP po yun, hindi po ito NAIA. Ang NAIA po is separate authority. Yung airport nila, inoperate nila. Pero yung airside po noon, sa kaap po yun, sa amin po yung nangyari kahapon. Okay. So, ang apektado, Terminal 1, 2, and 3, and 4 ba na naapektuhan ng delay ng mga flights? Yes, from 11:40 po hanggang almost 2 o'clock, 38. Ang na-delay po is 38 domestic flights, 21 international flights, at 3 po yung na-cancel during the time na may issue kami doon sa computer. Ayan. Okay, so ngayon back to normal na? Back to normal, recovery lang po nung mga flights na naipit kahapon. Oo nga pala, ilan ang canceled flights, Eric? Alam nyo ba? 3 lang po. 3 ang canceled flights, international, domestic? Magkakasama na po ito. Kaya lang, siyempre, yung issue kasi maraming nangyari. Bakit daw nag-cancel? Wala sa report namin. Unang-una po, may mga probinsya na airport na hindi pwedeng bumaba after 6 o'clock ng hapon. Kaya nakaka-cancel yung flight. Pero hindi ho dahilan dahil dito sa computer software malfunction. Ayan. Okay, maraming salamat, Eric. Good morning. Good morning, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga. Spokesperson ng kaap, Mr. Eric Apolonio. All my bags are packed, I'm ready to go, I'm standing here. Pero dapat talaga, I hate napaka-vital po ang operation ng ating paliparan. Ninoy Aquino International Airport pumabigan Siguro medyo alert tayo o kaya parang Boy Scout ba? Laging handa para hindi nagkakaaberya. Ayan. Anyway, marami pa tayong isyong tatalakayan. Daming isyu ngayon simula pa kahapon. Ay, good morning Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Abay, inalisan po siya ng DILG ng police power, police control. Pero maraming revelation dito kay Mayor Guo, Ayan, na magte-testify ulit bukas sa Senado. At may revelation siya na siya pala ay resulta ng tawag nun? Anyway, naintindihan natin yung sitwasyon niya. At yung mga SAF agents, mga taon ng SAF na naging bodyguard ng isang Chinese national sa Ayala, Alabang. Abay, sinibak na po mga bigan, Ayan, love child. Ayan, love child si Mayor Alice Guo na sinasabi pong ang nanay niya ay ang dati nilang kasambahay. Ayan. Mukhang na in love yung tatay niya sa kasambahay. Ayan. Nagkaroon ng pero may first wife siya. Ayan. At ang produkto po ay si Mayor Alice Guo. At yung mga staff bodyguards, Ayan, good morning, Secretary Benhar Abalos,
General Marbil, ang PNP chief, ha? Abay, sabi nga natin, reviewin po yung mga bodyguards, yung PSPG, ha? Sino bang head ng PSPG? Baka pwede pong reviewin yung mga ina-assign ninyo mga bodyguards sa kung sino-sino, ha? Lalong-lalo pa pag mga foreigners na medyo suspicious ang kanilang ginagawa dito, ha? Katulad ng mga nakita nating nagtatrabaho sa Pogo, ha? Abay, nakasakay ng mga Toyota Alphard. Ayan. Grabe ang mga bodyguard. May hagad, may backup. Alang hiya, ha? Talo pa ang mga politicians, senador at mga kongresista. At siguro pati na rin ang AFP dahil hindi lang para mga pulis mahabigan na ha? Ang ina-assign na na tawag nito na bodyguard ng mga VIPs mahabigan. Abay, pati pala sa AFP, General Omet Browner, ha? Abay, ang gustong-gusto palang bodyguard nung iba dyan. Ewan ko anong kinatatakutan nila ay ang mga tauhan ng Marines. Ayan, dahil iba daw maging bodyguard ang mga Marines. Matitikas daw ang mga yan. Attorney General Arevalo, ha? Matindi ha. So anyway, siguro dapat ma-check yan yung mga pagbibigyan. Malaka ba ang bigayan dyan? Bakit hindi lang isa, minsan dalawa, tatlo, ha? Abay, pagkatapos nagpapasweldo ay gobyerno. Ayan, kaya lang kasi malaking magbigay yung mga Chinese katulad nung dalawang soft bodyguards na nag-away na na-assign sa isang Chinese national sa Ayala, Alabang. Abay, 40,000 pala ang bigay na sweldo nung Chinese national. Pero yung kalahati, yung 20,000 doon sa kanyang amo, ha? Doon sa kanyang bossing, doon sa Zamboanga PNP. Damdamin Bayan. Good morning, Central Bank. Abay, Secretary Ben Jokno, sino nga bang Miss Nicole, sino nga ba ang governor ng Central Bank ngayon, ha? Si Governor Medalla o si Felipe? Abay, mga misis, ha? Ayan, sa mga negosyante, Mr. Michael is my guy, Mr. Sergio Ortiz Luis. Grabe, ha? Ayan, ang palitan po ng dollar kahapon, mahabigan, 57 centavos and 9 centavos. Abay, malapit na maging 58. Paano kung naging 58 yan? Ano magiging epekto sa ating ekonomiya? Damdamin Bayan. Yan po ay isa sa mga i-report mamaya ni Miss Nicole Lopez sa ating Your Business is My Business. Babalikan po natin lang pang mga issues si Standby Leta Narciso, ha? Ano ang sabi ng Malacanang sa pagpapalit ng liderato sa Senado? Babalikan natin ang mga issue niya ni Standby Raymond. Ano ba ang hearing ngayon sa Senado, ha? At may tanong pa rito dun sa mga bumaliktad daw kay Senate President Migs. Ano ang alok? Ayan, ano ang mga offer? Ano ang kapalit? Alam po yung mga kaibigan sabi nga nila ngayon there is no such thing as freelance ngayon. Damdamin Bayan. Pero sa mga nagbe-birthday, batiin mo natin ng happy birthday, ha? Si Mr. Ogie Sanchez ng Guagua, Pampanga, ha? Mr. Edwin Montilla ng Isirac, at yun din si Kuyang Alex sa Onte ng RDO ng BIR. Binabati ni Kuyang Edtol ng Birth at Kuyang Aman Tusino, at happy birthday din kay superstar si Ate Guy, Nora Honor. Aba, birthday pala ngayon, ha? Binabati pa siya ni Kuya Pip, Tirso Cruz III. At aba, birthday din pala ni Miss Body Beautiful, Miss Vivian Velez. Ayan. Ay, nakikita pa kayo, binabati kayo ni Manong Rudy Fariñas. Ay, Manong Rudy, good morning. Naimbaga bigat, Manong, ha? Abay, kumusta ka na, ha? Di mo kayo nagkikita ni Miss Body Beautiful. At happy birthday din kay Brad Pitt, si Raise the Roof. At syempre, para masaya ang celebration, abay, kailangan may pinagsasaluhan dyan. Kailangan na meron tayong Emperador Double Light, ha? Diba, Noble
Secretary kong Dong Mendoza, abay, kailan may binabarik ay Emperador Double Light, doble suabe, doble sarapa. Para masaya, ayan, doble ang tawanan at doble ang kasiyahan. Kasama siyempre mga kaibigan, mga barkada. At magana inuman lang. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Damdaming Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo o Justice Maydasa Marquez. Oras ganap na alas 8:36. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bayan. Oras sa Sister L. It's 8:41. Welcome back, Sister L. Magaling ka na ba? Gusto ko may pa-welcome back. Thank you, Lakay. Magaling na ako. Magaling Medyo ka na ba? yung naalog lang yung ulo ko Ganun ba? Ang hirap pala kumita. Ba't sabi ni Malu, may dysmenorrhea ka daw? Sabi, Hindi. Akala ko nag-menopause ka na. Lakay, iba na yung mga nakakarating sa yung kwento, ha? Para medyo na-alter na. Pero good morning, Lakay. At good morning sa lahat Sister ng mga L. nanonood at nakikinig sa atin. Diyos maray na aga po sa inyo. I like your dress today. Ay, thank you, Lakay. Diba? Para akong doble cara na yun. Grabe alas mo, kumikinang ilang carats yan, ha? Napatakip ako eh. Alahas mo Eto, ngayon Lakay. parang bagong tubos sa Tambunting Pawn Shop yan. O Villarica. Bigay yan, Lakay. Bigay mo yan. Bigay yan. Sweet naman nagbigay niya. Dapat lang. Siya nagbigay. Governor ba ang nagbigay niya? Hi, Go. Good morning. Iba ang mga admirers ni Sister L, ha? Bakit? Basta ayan. Ba't may alam ka po? Wala. Alam mo natin mga bubit, kung saan nakarating yan, ha? Mula Palasyo hanggang Senado, hanggang Kongreso, hanggang PNP. Speaking of Senado, hanggang Lakay, kampo. ang dami ng kaganapan sa Senado kahapon. Siyempre naman. Isang araw lang akong nag-leave, biglang ang daming ganap. Kaya nga, Lunes na Lunes, ang daming mga issue, di ba? Ha? Pero teka muna, alamin muna natin ang report mula sa Senado at Malacanang. Unahin nga natin ang report ni Let sa Malacanang. Ang latest, ha? Abay, sino ang pinaparinggan na Miss Let ni ousted Senate President Mig Subiri na I was replaced because I was not following instructions from the powers that be. Sige, anong report nila? Alamin natin, Lakay, dahil si Pangulong Bongbong Marcos inaasahang isusulong ang partnerships sa iba't ibang sektor. Iba pala ito, Lakay. Sa Indo-Pacific Business Forum. Akala ko partnership sa iba't ibang political parties unity team. Ay, di ba nung nakaraan, nagperma na nga sila ng NPC. Ayan, ang Partido Federal, una, lakas si MD. Tapos sa NPC nung Sabado. Kay Tito Sen. Doon finalize ang kudeta. Yan. Diba, nagugulat ako. Akala ko yung kudeta, dati-dati ang kudeta sa Senado, Sister L. Ano yan, sa golf course nangyayari yan, ha? Oo, para medyo discreet, kayo lang, kunyari, sila lang. nag-go-golf lang yan, pero pinag-usapan nila kudeta sa Senado. Yung pala may topic na. Oo, panahon ni na dating delayed Senate President Ernie Maceda, ha? Ayan, Salonga, mga ganyan. Ayan, pero ngayon akala natin sa Soler o kaya Okada, ha? Makati pala. Sige na nga. Ayun ba yan sa yung bubuit? Pero alamin natin. Teka muna, ha? Ayan, bago ko makalimutan na Justice Sam, ha? Abay, abangan nyo po ito, mga kaibigan. Juicy yata ang abay, ating yes, Sister L. Special na balita today. Isang senador nakatakdang ideklarang persona non grata. Saang lugar yan? Aba, welcome to the club.
Ano kung diniklara kong person non grata sa San Juan? 20 years ago. 20 years ago. Ngayon hindi na ba effective yung lakay? Wala na. Pinalip ni parang President Mayor Erap Estrada. Sabi ko Jing nga, sa mga personal grata niya, parang dayo. Naloka akes. Pero alamin natin lakay ang update sige. mula sa Malacanang kay RH of 14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Ay ginaganap ngayon sa Pilipinas ang 2024 Indo-Pacific Business Forum kung saan katuwang ng bansa bilang host ang Estados Unidos. Tinayang aabot sa 500 Chief Executive Officers, project developers, mga opisyal ng gobyerno at financing sources mula sa Indo-Pacific region ang nagtitipon sa event na ito. Umanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa opening ng IPBF dito sa Shangri-La The Fort sa BGC Taguig. Inaasahang ring isusulong ng Pangulo ang partnership sa iba't ibang sektor para sa layunin mas mapalakas ang ekonomiya at mabigyan ng maraming oportunidad ang mga Pilipino. Sento ang paksa ng mga talakayan sa forum ngayong taon sa clean energy, digital transformation, supply chain, resiliency, transportation infrastructure at mga bagong teknolohiya. Kasama ni PBBM sa aktibidad, sina Director Eno Ebong ng US Trade and Development Agency, Assistant Secretary Daniel Clinton-Brink ng U.S. Department of State, East Asia and Pacific Affairs at DTI Secretary Fred Pascual. Okay? Maraming foreign businessmen na nandyan ngayon, ha? Indo-Pacific Business Forum ito eh. Oo, lakay dahil ang kalahok dito ay nasa higit 50 bansa. Ayan. So anong inaasahan natin dyan? Makatulong ba sa pag-unlad nating economy, Miss Leth? Oo, lakay. Partnership sa iba't ibang sektor. Kaya yung binabanggit kanina, clean energy, digital transformation, supply chain resiliency at transportation infrastructure. Ayan. So anong reaksyon ng Pangulo Malacanang sa nangyaring kudeta sa Senado kahapon? Oo, lakay. Suportado ni Pangulong Marcos, si bagong Senate President Cheese Escudero. Sa kanyang post, official X account kanina lang, sinabi ng Pangulo na makikita sa legislative record at commitment sa pagsiservisyo ang dedikasyon ni Escudero bilang leader. Kumpiyansa si PBBM na sa ilalim ng liderato ni Senator Cheese ay patuloy na tututukan ng Senado ang mga panukalang batas na makatutulong para makamit ang hangarin para sa bagong Pilipinas. Pinuri rin lakay ni Presidente ang naging pamumuno naman ni Senator Mig Zubiri sa Senado. Nangako daw ba si Senator Cheese, SP, Senate President, na siya ay magiging subservient? Walang ganyan lakay. Hindi ba? Ayan. Sige, abangan na lang natin at may report si Raymond. Maraming salamat, Miss Leth. Balik sa inyo lakay, Sister El. Ayan, maraming salamat, Leth, sa Indo-Pacific Business Forum dyan sa may Shangri-La, dyan sa BGC. Andyan po ang Pangulong Marcos. Your business is our business. Ayan, sabi ng Pangulong Marcos sa mga foreign businessmen, investors, ayan, your business is also our business. Yes. Alamin nga natin ang latest sa Senado. Ayan. Punta natin lakay dahil pagdinig sa Chacha sa mga probinsya, kinansela matapos ang palitan ng liderato ng Senado kahapon. RH28, Raymond Edpaas. Lakay Raymond. Miss Elaine, at Mayor, isa sa unang o kabilang sa unang casualty ng palitan ng liderato ng Senado na nangyari kahapon ay yung paghinto na sa pagtalakay sa usapin ng charter change o Chacha ng Senado. Ito ang kinumpirma ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri matapos siyang mag-resign kahapon at palitan. Ngayon ay bagong Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon dito kay Zubiri, alam ng lahat na itong si Senator Cheese ay anti-Chacha. Kaya sana daw ay alam ito ng mga sumuporta sa kanya na gustong mag-Chacha. Itong kaya ang nangyari ay agad na kinansila yung nakaschedule na public consultation na dapat ay gagawin para sa Visayas ay sa Cebu sa araw ng Huwebes. At para naman sa Mindanao led public consultation ay dapat doon sa Cagayan de Oro City kinabukasan na araw ng Biyernes.
para naman dito kay so itong matatanda na ang naghain dito sa resolution of both houses number 6 ay sina Senator Zubiri, Senator Loren Legarda at Senator Juan Edgardo Sani Angara na mayroong layuning maamyandahan yung mga economic provisions ng ating saligang batas. Sabi naman ni bagong Senate President Escudero, hindi siya naniniwala na may tiyatsa sa ngayon dahil at nauna na siyang nagpahayag ng kanyang pagtutol dito at hindi umano kailangan na baguhin niya yung kanyang paninindigan. Pakinggan natin yung bahagi ng aming panayam ng Senate Media kahapon. Meron ba ngayon? Meron ba ngayon? Again, we will discuss it on the part of the majority. And I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. So would you say Chacha is dead in the Senate? It's not for me to say. It's not for me to say because again, I have my own position. We will discuss it, and I have no reason to change my position. Sir, kasi nag-resign na si... Ayan, Raymond. Yes, so, ayaw din niya ng Chacha, Senator Cheese? Dati na niyang sinabi pa, Mayor, na doon noon pa lang, nung unang hearing pa lang na nagsalita yung mga experts sa ating saligang batas, nagsalita na si Senator Cheese na hindi ito priority yung pinag-uusapang Chacha, Mayor. Sigurado ba siya? Baka kabago-bago pa lang, makudita siya. Wag naman. Yan ang isa sa mga main issue kay Senate President Migs eh. At least naupo na siya, Senate President. Kahit ilang linggo o kaya. Kung sakaling palitan siya, di sa SONA, di pwede. Baka pag ganito, kabago ko po pala na ito, kontra ka agad. Kontrapelo ka agad. Baka, yung bunga, di meron ba? Baka di umabot to ng SONA. Ayun nga. Tama din naman si, yung, sabagay, malinaw naman na from the start, Mayor. Kaya, di ba kaya nga lumabas yung resolution of both houses number 6 nung i-final yung PI. Dahil People's Initiative. Yung na kumbaga, kasi doon, ang paniwala nila nung time na yun na pinag-usapan yung People's Initiative, talagang mabubura ang Senado dahil nga doon sa voting jointly na nakasaad doon. Kaya final nila yung resolution of both houses number 6 na pagbotohang hiwalay ng Senado at ng Kamara de Representantes. Ang problema nung Friday na nagkaroon ng public consultation sa Baguio kila Mayor Benji Magalong, inamin doon ni Senator noon ay Senate President Zubiri na kapos pa sila ng 2 boto nung time na yon. Nung Friday lang yon. Kaya hindi pa nila pwedeng pagbotohan sa plenary na nais ng mga nasa Kamara na dapat ay maisalang na ito sa botohan dahil alam ni Senator Zubiri na kung ito ay salang sa botohan, tago pagdating sa plenary. Pinakain sila ng strawberry ni Mayor Benji Magalong sa Baguio City, nako nakagad ng 15 votes. Hindi, ibang grupo naman. Ibang grupo yan. Ibang grupo. Pero teka muna, siyempre, anong dahilan? Ayan, ano o sa magkano? Anong kapalit ng pagpapalit ng liderato? Ayan, pagkampi ng ilang senador na sabi ni Senate President Migs parenda ang text sa kanya, suporta, pero biglang nagbaliktaran. Ano naging offer sa ibang senador at sila ay bumaliktad in favor of Cheese? Walang umaamin, Mayor Chairmanship, PIDAF. Walang umaamin. Yung iba siguro, normally naman yan kung hindi chairmanship. Position, may mga kapalit lagi yan. Pero itong nangyari dito, walang umaamin. At kaya binabanggit nga ni Senator Zubiri kahapon yung ayaw niyang pangalanan kung sino yung grupong yung huling-huling sabihin mo na nag-traitor sa kanya kasi noong una pare ang suporta tapos bandang huli sabay bumaliktad pala. Ayan, nagbaliktaran. Ang
ang tanong kasi namin doon, kahapon, Mayor, bakit ganun na lang ang iyak ni Senator Bato? Ayun nga lang kay Raymond, itatanong ko sa'yo, bakit siya umiyak? Oo, sir. Sabi ni Senator Migs, alam ni Senator Bato daw na kabilang doon sa naging dahilan ay yung hearing niya sa PIDEA Leaks. Pangalawa, hindi niya naasahan yung mga kasamahan niya. Yung sa grupo nila. Kaya, kasi para bang ang paniwala kasi nila kung naging intact yung grupo ni Senator Bato, apat sila doon, hindi makukuha ng mayorya. Makukuha yung kabila ng mayorya, Mayor at Elaine. So may kagrupo si Senator Bato na bumaliktad in favor of Senator Cheese. Ganun na nga. Yun yung hint na ibinigay sa amin ni Senate President Zubiri. Kasi nga hanggang nung tanghali or hanggang hapon daw ng Sabado ay intact pa sila. Kumbaga, kung magsama kung tawagin din nila dito sa Senate ay yung seatmates. Ito yung grupo nila, yung mga sila Senator Angara, Villanueva, JB, mga seatmates yan, Nancy Binay, mga kagrupo yan. Pagsamahin niyo at saka yung grupo ni Senator Bato, hindi makakakuha ng majority yung kabila. Kaya yun, kumbaga hanggang Sabado daw ng hapon ay okay pa. Kaya lang nung naglinggo mukhang na-workout. Nagkagapangan na. Ayan. Na-workout. May nangyaring banggitin ko na after yung pirmahan ng federal tsaka NPC. NPC. Ayun, doon daw after, yun ang kwento dito, yung nabago ang equation after that alliance. At yun na, nakakuha na nung gabi pa lang pala ng Sabado, nakakuha na ng mayorya. Then nung Sunday, mayroon pang humabol doon na pumirmang isa. Yun yung pang-14. Para kumbaga last nail. Yung linggo ng gabi. Ang sinasabi nila 15 pero doon sa bilang namin 14 lang talaga eh. Baka pang 15 si pang 15 si Heart Evangelista. So may pang 15 pa kasi. Anyway. So yun yung huling-huli at kaya nung umaga pa lang, maugong na talaga. Pagpasok ko pa lang dito ng umaga, para bang ang haba ng leeg ng mga tao, naramdam mo, magtitinginan mo. Yun pala, tama din naman. Kaya pala, inamin naman ni Senator Chisi, ni Espiso Escudero na umaga pa lang sinabihan na niya si Hart na huwag ka muna maglalalayo sa Senate area ng umaga hanggang hapon. At may mangyayaring malaki. Kaya pala andun agad si Hart, Baka maiwanan ka sa pansitan. Kasi baka pag akyat na manunumpa, wala ka. Kasama naman niya kahapon. Oo nga. Okay. Sige, abangan natin. Pero bukas atin si Mayor Alice Guo sa Senate hearing ni Senator Risa. Mukhang yun ang titignan, Mayor, kung makadadalo muli siya. Dahil yun, normally naman yan, pag yan, magkasama niya siya yung kasama sa sentrong pag-uusapan dito, tiyak na dadalo siya. Pero yun ang dinig naman natin dito, Mayor at Elaine, maliban doon sa bahagi ng Senate leadership, ay magiging intact daw muna yung chairmanship ng iba't ibang mga komite. So wala munang galawan. Okay. Para yung mga nasimulan nilang trabaho, maipagpatuloy, lalong-lalo na yung mga kasi dahil mga komite, tsaka siyempre hindi naman nila mapagsabay-sabayan. Ang maaring maapektuhan lang ay yung mga iniwan, halimbawa ni Senator Jinggoy sa Defense Committee, dahil ngayon ay na siya, Senate pro tempore. Tapos si Senator Tol, majority leader na siya, Senator Tolentino. Yun yung baka at saka ni Senator Chisi, si Senator Chisi Escudero, wala naman yatang malaking komite na hawak ngayon. Kaya hindi masyado apektado kahit na sa paglipat niya bilang Senate President. At si Senator Alan Cayetano na siyang magiging accounts chairman, ay hindi masyadong apektado dahil hindi naman kalakihang komite din yung hawak niya so far sa ngayon na Mayor at Elaine. Maraming salamat, Raymond. Banggitin ko din lang, Mayor, na ngayong umaga, alas 10 ay sasalang sa commissioner appointment. Sino? Si DMW Secretary Hans Leo Kapdak
bilang DMW Secretariat. Alas 11, sasalang naman yung 33 generals and officers ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointment. Tinitignan ko yung listahan na hindi ko alam kung wala ko masyadong nakitang controversial dito, Mayor, among the 33 na nasa listahan ng makukonfirm o sasalang sa confirmation doon sa kanilang promotion sa Armed Forces of the Philippines. Yan muna, Mayor, ang mga kaganapan dito sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz mula sa Senado. Ayan, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Aling Carmelita. Paano ito? Si Senator Chis at Heart, ayaw sumayaw ng cha-cha. Let me love you, Carmelita. Babalikan natin lang pang mga issues. Si Standby Sherwin, saan ka mamigyan ng limpak-limpak na salapi ngayon? Sandali lamang, Mayor Wes Gatchalian. Alamin nga natin kung ano yung pinaghahandaan para hindi bahain ang Valenzuela City. Paghahanda sa La Nina. Oras, Sister L. 1 minute after 9. Nandyan sa may barangay Kabayanan, San Juan City. Aba, sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So this is Christmas. Christmas na sa barangay Kabayanan na San Juan City. At dahil ikaw ay nagpapatugtog, mayroon akong Christmas countdown. Ngayon ay 218 days na lang po. Merry Christmas na! At eto na ang ninong ng bayan na namimigay ng aginaldo sa may San Juan City. Ninong Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Sherwin. Yes, Lakay Deo at Sister Ella, dito sa barangay Kabayanan sa San Juan, nandito rin matatagpuan ang pinakamatandang simbahan ng Metro Manila siguro dahil 1641 nang itayo itong simbahan ng 1641? Santuario de Santo Cristo. Ito yung pinakamatandang simbahan dito sa San Juan at ito'y nandito lamang sa pinakapuso ng bayan ng San Juan. Dahil katabi nito yung pinagyabanan. Oh, so sinong bibigyan mo ng premyo? Pare o madre? Sister. Nasa simbahan o sa Kristan? Ayan. Naglalaba. 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 Naglalaba si nanay. Nanay pangalan niya po? Nanay Emma Murillo po. Si nanay Emma Murillo naglalaba ng mga, may mga damit ng pare, mga linis. Abito. Ayan. Habang naglalaba sa lakay, ayun ang kanyang kapartner. Ayun, may radyo sila. Ayan. May namamalansya. Yan, ang namamalansya si nanay pangalan mo? Carmen. Nanay Carmen. Sister. Tandem. Ay, pang uniforme ni Padre. Ay, oo nga. Ikaw talaga. Di ba mahirap laban tsaka plantsahin yung abito ng pare? Ang laki? Ay, hindi naman po. Malilinis naman. Pag hindi naglilibag. Siguro champion ang panlaban yan. Ayan. Malamang sa malamang. Indoor. Ate, palitan mo ng champion yan. Palitan mo ng champion yan. Mas maganda ang labada ng champion, ate. Ayun, ako, lakay. Yung sabon mo pala laki. Ayan. Dahil bibigyan kita ng 1,000, ate, ibili mo ng champion yan. Pagbili daw ng champion. Okay, sige, Sherwin. Pala sa simbahan ito nakalibing si Marcela Agoncillo. Yung tumahi ng watawat ng Pilipinas. Talaga? Dahil hindi ko alam na ang mga Agoncillo, alam ko, taga Batangas. Ito palang si Marcela Agoncillo na pangasawa ng dating embahador
na at dito na sila nanuluyan at yung kanilang mga Sige nga, nasaan yung labi, kanyang dito inilagak sa sementeryo ng mga pari. Yan. Ganun Dito sa pala yan. loob ng Anong simbahan niyo ulit yan, Sherwin? Santo Cristo, Santuario de Santo Cristo. Santuario de Santuario de Santo Cristo. Meron dito marker yan galing sa National Historical Institute. Yan lakay. Ang mga Labini, Pilite, Agoncillo, Ayan. Yan. Wala sa Philippine history sa libro ni Saide ito, Gregorio Saide. Lakay. Pati ako, dahil si nanay lang dito pala nadagdagan natin ang ating kaalaman sa Philippine history. Sa history. Ayan. Oo nga, Marcela Agoncillo. Ayan. Kailan siya pinanganak at kailan namatay si Lola Marcela? Nung 25 de Agosto 1900. 1900. August 25. Tapos namatay siya anong date? Hindi pala. Ito pala yung anak ni anak ng mga Agoncillo. Ito talaga si original Marcela M. de Agoncillo. Siya pinanganak nung 24 de Hunyo 1858 at 1859 at siya pumanaw noong 1946. Ayan. Maraming salamat, Professor Sherwin Gregorio Saide. Nagturo na history. History. O siya, balikan mo na si ate. Balikan mo na si ate. Makalimutan mo yung aginaldo niya. Bira ka. Nagturo. Mukhang naghang tayo. Oo, naghang yung ating Zoom. Ayan. O sige. Expert kasi tayo lakay. Ayan, minulto ka na ni Agoncillo. Picture, nag-video ka pa kasi. Ayan. O sige, bigyan mo na yung aginaldo ni ate. Oo. Pambili ng champion. Dahil ikaw masubik na tagapakinig ni Deo Makalma, congratulations, meron kang 1,000 pesos. Ayan. Thank you po. Ayan, hindi lang yan. May vitamins pa ate. Balik kami doon sa labahan. Akala ko yung vitamins ilalagay mo sa puntod ni Marcela Agoncillo. Alay. Atang. Pagdagdag sa koleksyon ng mga mompo. Yan, dito sa loob. Mompo naman sila. Dahil kayo masupit ang tagapakinig ni Deo Makalma, meron kang vitamin E. Ayan. Hinalikan pa ni ate vitamin E. Vitamin R. Salamat. Sige. Meron ka rin dito sa t-shirt? Pampalakas yan natin sa paglalaba sa uniforme ng mga pare at mga madre. Ayun. Thank you po. Thank you. Ayan. Welcome po. Merry Christmas, ate. At si ate dito kasama mo. Ate, meron ka rin din sir t-shirt ha? Bigyan mo rin si ate. Salamat po palagi. Kaya naman sa mga nanalo ng 1,000 pesos, sumutok lang sa Deezer H. Baka kayo nasusunod nating winner sa Deezer H Month Malakas promo. RS number 6. Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, ate. Merry Christmas! So this is Christmas. Abay, dagdag kaalaman niya. Di natin alam na dyan pala inilibing si Marcela Agoncillo. Ang isa po sa mga tumahi sa ating bandila. Ayan. Maraming salamat, Sherwin. Standby. Edniel Parosa, standby. Miss Nicole. Naku, mga misis, yung dollar ninyo, itago ninyo, ha? 57.90 na ang katumbas ng isang dolyar ngayon, ha? Baka maging 58 daw po ito. Naku, patay tayo dyan, ha? Sandali lamang. Standby, Mayor West. Oras, Sister L. It's 9:14. Ang oras ay hatid sa inyo ng... Put your head on my shoulder. Alam mo lakay. May iyakan blues sa Senado kahapon, ha? Si Senator Bato talaga ay mababaw talaga ang kanyang luha lakay. Yes, ayan po sabi ko nga may pagkaiyakin talaga si Senator Bato. Bato-bato pero mababa ang luha. May mga taong ganun lakay. Yung mababaw, yung mabilis maiyak. Samantala, sandali lamang, Miss Nicole, bakit aabot na ba ng 58 ang palitan ng dollar? Sandali lamang, Val Gonzales, standby, Edniel Parosa, ha? Abay, para po sa ating mga kababayan na may problema sa blood sugar,
Kayo po ba ay ihi ng ihi, mga lolo, mga lola, ha? At saka uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Maaring diabetes na po yan at pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Kaya dapat po ay mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot, nabigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Bossing Simeon Chu. Palakasin ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan at para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Bossing Anthony Con ng Aret Resort dyan sa Tagaytay. Ang nakabili sa resort ni Willie Rebillame. Kailangan nyo po ng Cogent DB+. Ito ay malakas ang depensa mo laban sa diabetes. At ang Cogent DB+, mabibili po yan sa Mercury Drug. At syempre, available na rin online sa Shopee at Lazada. Daming bayan. Anong report ni Edniel tungkol ba kay Mayor Alice Guo? Hindi ito lang. Ay, oo, lakay. Dahil Bakit? yung binuong task force para sa investigasyon o imbestigahan ang koneksyon ni Mayor Guo sa Pogo, may nasilip daw na serious legal implications. Wow, may task force na sa mag-iimbestiga kay Mayora? Lakay. Si cutie Mayor, ayan. Kamukha niya si Barbie Sue. Kilala mo si Barbie Sue? Okay, sabi yung ko na si ba Sanchay. Yung sa Meteor Garden dati. Sabi ko na parang may kahawig itong si Mayora. Ayan, Ang dapat ang kada, oh baby, baby, baby. Wait na. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, maaring humantong sa dismissal ang seryosong legal implication na nakikita ng Department of the Interior and Local Government laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Benhur Avalos, isinumite na kahapon sa Office of the Ombudsman ang report ng binuong task force para silipin ang koreksyon ni Guo sa ni-raid na Pogo sa lugar. Bagamat hindi na idinitali ang laman ng kanilang rekomendasyon, sinabi ni Avalos na may nakababahalang findings ng task force na binubuo ng 7 individual. Sa iwalay na press briefing sa Campo Crame, binanggit ni DILG Undersecretary Lord Villanueva na maaaring maging parusa sa nabanggit na bigat ng reklamo ang suspensyon kung hindi man dismissal sa serbisyo. Pakinggan natin siya. Generally po, there are, when it comes to grave misconduct or gross negligence of public officials, administratively po, ang pwede pong parusa dyan ay either suspension po or pwede rin dismissal from public service. Ngayon po, specifically sa case ni Mayor Guo and other local officials of Banban, dahil yan po ay nasa ombudsman, out of deference sa ombudsman, hindi na lang namin sasabihin yung eksaktong recommendation namin. Sa ngayon, kabilang dyan sa binabagit na rekomendasyon ng DILG sa tanggapan ni Ombudsman Sam Martires ay ang patawan ng preventive suspension siguro habang gumugulong ang mga kaukulan pang pagsisiyasat. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, pwede siya matanggal, Edniel? Generally speaking, Lakay, yun yung extent ng pwedeng ipataw sa kanyang parusa. Oras na mapatunayan yung sinasabi ng task force, Lakay, na may serious implication at nakababahala daw, Lakay, na sinasabing koneksyon ni Guo doon sa ni-raid na Pogo sa Bamban Tarlac. Ayan, so hindi niwala ang DILG na wala siyang alam doon. Kaya sabi niya, siya daw nagbigay ng permit at hindi naman niya pinapasok yung building kung anong ginagawa doon. Tama, Lakay. Yun ang ngayon lumalabas sa pahayag ni Secretary Abalos at ni Undersecretary Villanueva. Mayroon daw findings itong task force na may seryosong implikasyon, Lakay. At ito nga, binabanggit nga natin na maaaring umantong kung hindi man suspension ay dismissal from public service. Pero in the meantime, ang kanilang bungkay sa ombudsman ay patawan na muna ng preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon sa alkalde. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Daming bayan.
Samantala, report mo lang kay Val Gonzales, Sister L. Luzon at Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert ulit. Ngayong araw ayon yan sa NGCP RH5. Val Gonzales. Val. Wala si Val. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Alam mo ba, Sister L, na merong isang senador ang nakatakdang ideklarang persona non grata? Bakit? Wow. Bakit, Lakay? Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, minaliit daw kasi nitong si Senator ang isang grupo ng mga kongresista. Wait lang. Nakaraan, di ba mayroong nakaraan na issue? Na Nagsagutan pa nga. Congressman diba? ba yan? Tsaka senador. Ganun ba? Diba? Hindi ba yan yun? Iba yata. Iba? Ayan, Iba? Okay. Ayon na sa ating bubita, Mayor Wes Gatchalian. Mayor Wes Gatchalian, sir. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po, Kadeo, Sister L, at sa lahat po ng mga sumusubaybay na inyong programa. Maraming salamat muli sa pag-imbita sa akin. Abay, sabi na aking bubita, Mayor Wes, handang-handa na ka raw sa La Nina dyan sa Valenzuela at meron na raw kayong mga pumping stations para hindi bahain ang inyong lunsod. Ano ba paganda ang ginagawa niya sa pagpasok ng La Nina, Mayor Wes? Well, Kadeo, unang-una, parang kailan lang yung pinag-uusapan natin ang heat wave, no? At ang aking mobile shower. Ngayon naman po ay tayo ng ang bilis ng shifting. Opo, La Nina na yung pinag-uusapan natin ngayon. So, alam mo naman kami, Kadeo, dito sa Valenzuela, may talagang portion ho kami na talagang low-lying. So, ito po ang parting nakakabit dito sa Bulacan, no? Bandang Obando, may kawayan, talaga hong bahain na area. Pero kaya ho, throughout the decades po, aming panunungkulan kami ho, magkakapatid, talaga pong we put a lot of budget talaga sa flood control initiatives natin. So, I'm very proud to say na, Kadeo, as we speak, pinapahanda ko na yung higit na 33 na floodgates natin at 24 na pumping stations na nakakalat po sa buong Valenzuela. At out of doon sa 24, dalawa doon, Kadeo, yung ano natin, yung state-of-the-art Valenzuela, Obando, May Kawayan o VUM Pumping Station. Ito po yung tinayo when I was a congressman pa, nahingi natin sa DPWH ito, tinulungan tayo ni back then ni Secretary Mark Villar. Ay, ito po, hindi na ho Valenzuela lang po ang sakop ng hihigupin na tubig, no? Kung hindi po buong Obando at May Kawayan ay nagbe-benefit po dito. So as we speak po, Kadeo, running na po lahat ng ating pumping station, yung mga floodgate natin, we make sure lahat po ay functioning, lahat po. Mayor, siyempre, kung meron kayong ganyan, dapat nakipag-cooperate din yung mayor ng Obando at saka May Kawayan. Yung May Kawayan, yung ilog daw din na po doon, hindi na didesilt, hindi na natatanggal yung mga bara-bara doon na mayor. Ano pa ang sabi ni Mayor Villarica Pawn Shop? Ayan. Mayor Villarica pala. Well, Kadeo, Sister L, ayoko naman po mag-pinpoint na lang, no? Kung kaninong responsibility ito. Basta ho kami, ang utos po ni Senator Win ay pagtumulong tayo, hindi lang po sa Valenzuela, pati ho yung mga kapitbahay natin. So, ang dalawang bayan po na nasabi niyo po ay reliant sa amin when it comes to our waste management operation. Kasi ho, meron ho kaming floating barges, no? Matagal na ho ito, meron kami floating barges. Ito po, actually, naka-assign na po sa May Kawayan yung dalawang units yata, naka-assign na doon. Wala pong ginawa ito araw-araw kung hindi po kumuha ng basura at maglinis po ng basura. Wow. So, kayo naglilinis ng basura ng May Kawayan, Mayor? Opo, doon po sa Grabe. meron talagang hindi naman po maiwasan dahil may mga ilog talaga ho na kaliwa, Valenzuela, kanan, May Kawayan. Ano pong use ng pumping station ko kung tumatakbo nga ito pero yung basura naman ikaklag yung pumping station natin. Totoo po yan. So talaga hong bababa, catch basin kami, Kadeo. Yung for barangays, catch
basin. So yung tubig galing sa itaas mula po may kawayan, talaga pong hindi naman po maiiwasang bababa sa amin ng Ubando, kasama Ubando, minsan kasama pa Malabon. So proactive efforts na lang po ay tuloy-tuloy po yung floating barges natin, kuha ng basura, linis na linis, mga water lilies, Kadeo, yan din po ay isa ho sa mga nakakaklag, tuloy lang po ang linis namin. And then, tulong-tulong na lang po, kapit-bisik sa magkapit-bahay, pati ho Ubando, ay kadalasan ko hong kausap si Mayor Ding, humingi po ng mga tulong sa amin. Pinapadala ko ho yung mga kabinero natin at mga waste management team natin para tumulong na ho. Dahil ito po, ang mga dinadaanan po ng mga river natin, Pulo River, papuntang Manila Bay, talaga pong encompassing ho itong issue na ito. Saan na napupunta yung tubig kung pinapump yung tubig baha, Mayor? Saan yung itinatapon? Well, palabas din po sa kabilang kapitbahay ho namin. Kaya ho, kailangan po, kailangan rin ho, proactive din yung kapitbahay natin para ho sila rin Nabotas. Sa Nabotas yan? Malabon. Malabon. Nako, ayaw, sino mong mayor dyan? Si Mayor Jenny Sandoval. Mayor Jenny Sandoval. Gagalit sa si Mayor Sandoval, Mayor West. Opo, pero kailangan din ho, proactive rin sila ho para lahat kami flowing yung tubig, di ba? Pag sinapon ho natin, ang ginagawa naman ho natin, Kadeo, si Sir L, ay talagang sinisild natin ang Valenzuela. So naalala ko pa ho, yung congressman ako, halos 3 terms kasi ako naging congressman. Every year po, linaalala, parang installment. Hinuhulugan ko po yung pader, yung flood control. Sa second term ko, hulugan ko na naman. Sa third term ko, hanggang almost 80% na po ng Valenzuela ay naka-covered na ng flood control natin. So, hindi na po kami napapasukan ng tubig at naglalabas pa tayo ng tubig through the pumping stations that were built by the local government. Mayor, sa ibang naman po issue, kumusta po yung update natin yung dyan sa mga ospital po na yung palit-ulo scam? Kumusta po ito? At saka magkakaroon po kayo ng dialogo sa mga ospital dyan sa Valenzuela patungkol po dito sa Anti-Hospital Detention Ordinance? Yes, ma'am. Kung naalala nyo, ma'am, I reported before ho yung dalawang press con ho tayo. At every week po, moving forward po yung legal team natin. Sa makatweet po, si Secretary Ted at ang DOH team dumating na po dito last week and they had a thorough investigation po. Pinatawag ko nila yung complainant, etc. At may movements din po na mangyayari sa DOH. Tayo naman po, tomorrow, dapat to para pagbigyan ng, to be fair ho, kailangan natin pagbigyan din ang marinig rin ang other side, which is the private hospitals and clinic. So, hindi lang po ACE or malalaking hospital ang ating pong inibitahan for tomorrow's dialogue, kundi po yung maliliit din na clinic po dito sa Valenzuela. Marami din po kasi na lying-in clinic, mga medical clinic na family-owned. So, para ho appraise sila and updated po dito sa ordinance na ating pinasa, bukas ako mismo magpe-presenta sa kanila. At saka gusto ko rin ho marinig yung side nila. Bale, bago ho natin ginawa yung ordinance, nagkaroon ng public hearing sila together with the City Council. Pero wala po ako doon. So, tomorrow, makakaharap ko na lahat sila. At to be fair, mapakinggan din natin yung side nila, paukol po sa ito ho, yung palit-ulo scam or yung promissory note, yung mga ganong issues para naman po na pag-uusapan natin ano ba ang tamang paraan at fair at justifiable na paraan po pag mga issues na mga hindi nagbabayad ang mga pasyente. Okay. Secretary tuloy. Sa secretary. Nalilito na ako, senator, secretary, mayor. Maraming salamat, Mayor Wes Gatchalian. Good morning po at mabuhay po kayo. Thank you, Mayor. Papa, maraming salamat muli sa pagkakataon na ibinigay nyo at pleasant day po sa inyong lahat. Thank you very much, sir. Daming
Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Baka mamaya masabay Secretary Rex Gatchalian. Kaya tuwan-tuwa itong si Bossing William Ayan, proud na proud sa tatlong anak Yes, sa kanyang mga anak. Oo, ayan, ang sisipag. Talagang nagtatrabaho Mayor Wes Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. At si Senator Win. Senator Win Gatchalian. Kanina si Senator Win, narinig ko lakay na interview din natin. Oo nga pala, na-interview ng Dos por Dos. Oo nga pala, Oy, Mayor Villarica Pawn Shop. Bakit Villarica lang? Wala pawn shop. Diba? Ikaw talaga kilala sa pawn shop. Di ba sa kanila yun, lakay? Oo, sa kanila yun. Mayor, yung backhoe dyan sa ilog nyo, hindi naman gumagalaw Meron pa ba dyan? Pang-display lang yata. Ayan, abay, tablan naman kayo, Mayor. Abay, si Mayor Wes Gatchalian pa ng Valenzuela ang kumukuha ng basura ninyo. Aba. At sino ba Mayor na Ubando? Oy, kayo mga Mayor ng Ubando tsaka may kawayan. Maya naman kay Mayor Wes Gatchalian. Kasi sabi ni Mayor, nako, kailangan ko itong hakutin, kundi sa amin din ito mapupunta. Babagsak. Asan yung limpang-limpak na budget nyo sa flood control project? Hindi ba meron silang... Ang dami kayo. Sabi ko kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sana yung mga kongresista na ang dami-daming budget, halos lahat ng maraming budget nila, Sister El, inilagay sa flood control. Kasi walang audit. Di ba? Ang daling pagkapirahan yan. Lakay. Sa totoo lang, yan ang sinasabi mismo ng ating mga bubit sa DPWH. Ayan, sa totoo, pasensyahan po tayo, trabaho lang. Real talk. Oo, tsaka pera ng bayan yan. Diyos ko naman, maawa naman kayo. Pagkatapos, binabahan yung mga constituents. Gamitin nyo naman. Maximize nyo sa mabuting paraan. Wag sa bulsa. Huwag yung ginagamit sa gender reveal. Kita mo meron kang alam. Yung yate at saka di mo napanood yung tulog ka yata, di mo napanood. Pinanood namin ni Nicole kahapon Lakay, alam mo naman may na-migraine ako kahapon. Gender reveal, nasa yate tsaka helicopter. Saan ko nakita no? Okay na si Val Gonzales. Punta na natin si Val, lakay, dahil lagi na lang ang Luzon at Visayas grid. Naka-yellow alert na naman. Alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, magkakaibang oras ngayong araw ay isa sa ilalim sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grid. Ito ang abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod ng manipis na naman o hindi sapat na supply ng kuryente ngayong maghapon. Ayon sa NGCP, nasa yellow alert ang Luzon grid mula alauna hanggang alas 4 ng hapon at muling mauulit ng alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Sabi ng NGCP, ganito rin halos ang sitwasyon ng Visayas grid na makakaranas ng kawalan ng sapat na supply mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at maulit muli ng alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang dahilan pa rin ito ay ang pagpalya ng iba't ibang mga planta. Ang yellow alert status sa power grid ay isang abiso na nagpapaywatik ng kakulangan sa supply ng kuryente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Standby manang Milky Rigonan. Standby Edwin Duque. Standby Nicole Lopez. Ready ba? Gising na ba si Senator Coco? Ayan, napuyat ba sa Senado o pinuyat ni Mrs. Pimentel? Ikaw na naglalakay. Pero kaya sabi ni Malo, gising na raw Lakay, mayroon pala ditong nananawagan. Basahin lang natin mabilisan. Sige. Ito po ay panawagan sa Manila Water, Lakay, mula kay Valentin Maglaya Jr. Bakit? Dahil dyan daw, Lakay, sa Rizal, 5 days nang marumi yung supply ng tubig mula sa Cardona treatment plant nila. Ayan, public health concern na po at mukhang mabagal ang tugon nila. Maitim na po ang lumalabas sa gripo. Please, Lakay. Ayan. Kaasya na kami dito nga taga Rizal. Agyaman na kapo. Ayan.
Ayan, abay sabi ni Mr. Michael Ismaga, mukha abot nga ng 58 pesos ang palitan ng dollar. Miss Nicole, abay sa opening ng foreign exchange, ang dollar ngayon ay 57.97. Taas na lang kaya. Oo, tumatas. So mag-50, may 3 centavos na lang 58 na. Ha? Ayan, good morning Kuya Boying Contribida. Ayan, binabati daw natin ang mga pilgrimage sa Laza 498 sa Antipolo. Ayan, magandang umaga mga brethren. At nako. Iba ito ha. Ayan, iba yung sinasabi ha. Ano yan, Lakay? Sa pagpapalit ng liderato ng Senado, iba ang nakita nitong listener natin na Sister L. Ano yung kanya nakikita, Lakay? Professor Aguila, now enter the ICC. Yan ang reading kung bakit pinasok si Chisa at giniba ang Duterte Black. Ganun ba yun? Ayan. Fearless forecast. Para sila ng foresight ni Senator Trillanes. Ayan. Good morning, Noel Medina. Ayan. Gusto yung subservient doon sa Senado. Ayan. Good morning, Chief Prosecutor Elmer Rillo, Noble Juna Samaniego, at Kuyang Rodan Deliso, at Kuyang Hill de la Cruz, at Kuyang Judge sa Boyet Mapili. Nanonood din si Sir Aman Tosino, Lakay. Sabi niya yung nararamdaman ko daw, tubig lang yun. Nurse pala ito si Sir Aman. Teka muna, at may pinababati si Kuyang Aman na may birthday, ha? Sino ba yan, Lakay? Yung taga BIR. Ayan, nabati ko na yata kanina. Ayan, nabati ko na. Anyway, standby sa mga reports. Okay pa si Senator Coco Malu, ha? Gising na ba? Magkape muna sa kamo siya. Shower muna siya. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:43. Ang balitang ito... Lakay, kailangan natin. Yes. Yan po ay life pasensya na ba? Para may ipamigay kaming aginaldo yung pinamimigay ni Sherwin Alfaro. Ayan. Po yung kinukuha. Oras, Sister L. It's 9:48. Ayan na tuloy. Di na matapos-tapos ang special na ba i-declare ang persona ng grata. Ha? Bilisan na lang natin. Ito na. Report mula sa Kongreso naman. Posisyon ng Senado sa charter change, masusubok sa ilalim ng liderato ni Senate President Chis Escudero. Allah, sino ang may sabi niyan man ng Milky? Ha? Ayan, yan nga ang tanong ko kanina ha? Sa bagong liderato ba ng Senado ngayon magiging subservient ba? That's the question. Ayan, sa mga powers that be. Ayan, lalo tayo sabi niya ayaw niya ng chacha. Ayan, sabi niya gusto ay sweet at saka very sweet kasama si Heart. Anis number 12 man ng Milky Regunan. Please kami, Milky. Lakay at Sister L, mag-aabang ang Makabayan Block sa magiging posisyon ng Senado sa iba't ibang issue sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, malinaw naman na ang kawalan ng aksyon sa Chacha, hindi pagsusulong na maimbestigahan ng gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa China at hindi pagpigil sa kontrobersyal na hearing ng PIDEA leak. Ang dahilan ng umano'y pagbibitiw ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang resignation ay isa umanong graceful exit kalit na mapatalsik si Zubiri bilang Senate President dahil sa hindi pagkilos para maaksyonan ang naturang mga nabanggit na issue na ang tinatamaan na ay ang Malacanang. Naniniwala si Manuel na ang pagbabago sa liderato ng Senado ay hakbang para umusad ang economic chacha at lumiit umano ang puwang sa mga makaduterte sa Senado. Sa panig naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, welcome ang pagbabago ng liderato ng Senado. Sanaan niya maging prioridad ni Senate President Escudero ang mga panukalang magbibigay ng benepisyo sa taong bayan. Kabilang dito niya ang pagbasura sa problematic na PUV modernization program at ang pagtutol naman sa mandatory ROTC. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat manang Milky. Sunod natin ang report mula kay Edwin Duque. 100 PDLs dyan sa Navota sumalang sa surprise random drug test. Lahat naman daw ay nag-negatibo. RH23, Edwin Duque. Edwin.
Tama, Mayor Bea Visilin. Good news dahil nag-negatibo lahat ngayon yung nasang random drug test ang nasa 100 PDL dito sa nabutas sa BGMP. Ayon dito kay Chief Jail Warden Lucky Junicio, patunay man ito na malinis na yung pitan sa illegal na droga kung saan ay pinuri nito ang mga tauhan sa masipag at katapatan sa kanilang tungkulin na i-monitor at ipairal yung mahigpit na pagbabantay para di maipasok yung mga illegal na droga. Sinabi ng official ng PJMP na sa tratado ng BIDA program ng DILG ang suppressant drug test na nagresulta ng katiyakang drug-free na itong pitan. Naging abalaw-manaw ang mga PTL ngayon sa mga proyekto na ibinubuhos sa loob ng tulad ng paggawa ng mga pagkabuhayan na nakakarating na sa ibang bansa, pag-aaral at pagkikita na iba pang mga gawain na suportado naman daw ito ng NGOs, kaya naiskatuparan yung sunod-sunod na programa sa loob kung saan ang mga PTL hindi na umano nalulungkot dahil naging abala nito sa iba't ibang gawain habang sila ay nakabilanggo. Mula pa rin dito sa nabutas sa Operation RS-23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Siyempre, magaling yung BJMP chief. Yes. Ha? Si General Right Worshipful Ruel Rivera. Kaya wala na makalusot ng mga droga sa mga kulungan ngayon. Ayan. Pabuhay ka, Right Worshipful Kuyang General Ruel Rivera. Samantala, Lakay, mayroon namang palibreng bakuna sa pero mga aso. sandali lang si Noche Cacas, standby Noche, standby Nicole, standby Yuel Reyes. Batiin daw muna natin sina Dr. Cora Reyes at Dr. Boyet Reyes, mag-asawang dentist sa Tandang Sora, Quezon City. Abay, diehard fans ninyo, listeners ng DCRH. Wow, pagbati mula kay Reyna Dar. Ay, Dr. Cora, good morning po. Dr. Boyet, good morning. Kumusta po kayo? Ha? Kumusta ang blood pressure po ninyo? Kala ko kumusta ang ngipin kasi dentist. Oo nga pala, kumusta ang ngipin? Wala po bang tartar? Lakay, bakit? Ay, sorry. Kaya talaga, sabi dito, ikaw naman Lakay, subservient ka pa. Ayan. Diretsahin mo na. Ayan. Ang Senate leaders ko magpapakatuta. Pinapaganda ko na nga eh. Diba? Para medyo hindi masyadong pangit pakinggan. Ayan. Magpapakatuta sa powers that be. Akala ko naman kung obey the rules. Damdamin bayan. Pinaganda ko na nga gusto pang diretso. Ganda-ganda kaya pakinggan. Sosyal. Oras, Sister L. 9:53. 3 minutos lang tinira mo sa app. Dahil pa report dito, ha? Pwede ibang commercial lagay mo sa operation tulong. Loko-loko itong 2x2 yung commercial tinambak dito. Tapos hindi magpapaalam, ha? Salary deduction kayo. Your business is our business. Oy, bago yung report ni Nicole Lopez o yung mga Romel Cabanela, magkano pa yung dollar mo nakatago dyan, pare ko, ha? Pero para sa mga beauties natin, ayan, ang Reyna ng Aliwan ay muling magbabalik sa June 27 hanggang 29. Dito po siyempre sa Cultural Center of the Philippines, sa harapan lamang ng Manila Broadcasting Company at Star City. At inimbitan natin ang mga beauties na sumali sa Reyna ng Aliwan. June 28. Abay, judge na naman ako. Lakay, judge ka. Pero maganda kasi, physical, Ayan la kayo. Yan ba yung nakaraang taon? Asan yung mga beauties? Masaya na naman kapag Aliwan. Reyna ng Aliwan. Ayan. Fiesta! Ayan. Yung ating ganun? Halaga ng piso kontra dolyar humina, 57 pesos and 90 centavos kada US dollar. Tataas pa ba yan? Babagsak pa ba ang halaga ng piso? Abot ba ng 58? At kapag umabot ng 58, Miss Nicole, ano ang gagawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Mag-imprenta ng bagong pera? Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 57 pesos and 90 centavos kahapon May 20.
Dahil dito, ito na ang pinakamahinang halaga ng piso mula November 10, 2022 nang magsara ito sa 58 pesos and 19 centavos kada US dollar. Gaya ng dati, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang paghina ng piso kontra dolyar ay hindi ibig sabihin na mahina ito, kundi malakas ang dolyar. Sa katunayan, sinabi ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr. na hindi lang din piso ang humina, maging ang ibang currencies sa mga kapitbahay nating bansa. Ayon kay Daquila, humina nga rin daw ang Thai baht ng 7%, Korean won ng 5.3%, Taiwanese dollar ng 5.2%, Indonesian rupiah ng 4% at ng Singaporean dollar ng 2.4%. Dahil humina na naman ang halaga ng piso, nagpahayag ng kanilang mga pag-aanalisa ang mga eksperto sa mga posibleng gawin ng BSP upang hindi ito lalong humina. Para kay Lenny Jean, Global Foreign Exchange Strategist sa HSBC, posibleng mag-intervene ang BSP sa foreign exchange market. Noong nakaraang Biyernes, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa Bloomberg na ginagawa lang nila ang pag-intervene upang makaiwas sa mataas na volatility. Idinagdag pa ni Remolona na may sapat namang reserba ang BSP upang lumakas ang peso sakaling bumulusok ang halaga nito kontra dolyar. Pwede kasing mag-intervene ang BSP sa foreign exchange market sa pagbebenta ng ilang dollars sa kanilang reserves upang hindi na lalo pang humina ang piso. Lumalakas ngayon ang dolyar dahil naman sa geopolitical factors at pabago-bagong rate outlook ng Estados Unidos. Samantala, humina nga ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 90 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.71 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Lopez, habol at report mula kay Noche Cacas sa Tardes Diaz. Detalye ng libreng pabakuna sa mga aso at pusa kontra rabies dyan sa Las Piñas, RH27. Noche Cacas, Noche. Tumawag lang standby daw. Muchas gracias sa Noche Cacas. Noche, yuhu! Hoy, Noche. Hoy, wala na. Natulog sa pansitan. Last chance, 1, 2. Daming bayan. Dito tayo kay Yuel Reyes. Sama nangyayari sa Metro Manila. Ano ang latest sa buong Metro Manila, Yuel? Yuel Reyes, please come in. Good morning, Lakay, Sister L. Pansamantalang isasara ang mga kalsada sa Rizal Avenue, Leonio Street at sa Cristia Street, C. Arellano Street sa Malabon, mamayang alas 3 ng hapon. Ito'y upang bigyan daan ang Grand Coronation Night na bahagi ng ika-425 anibersaryo ng lungsod. Inabisuhan naman ang mga motorista sa ipatutupad na road rerouting sa lugar na maaring dumaan sa Leonio Street at Sigua Street o sa Crista Street. Samantala, sa Rizal, makararanas ng 5 oras na power interruption ang ilang lugar sa Taytay simula ngayong alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito'y dahil sa isasagawang line reconductoring works ng Meralco sa Basilica Street malapit sa East Manila Road. Samantala sa lungsod ng Maynila, ipinasilip na sa publiko ang mga pelikulang kalahok sa 2024 Manila Short Film Festival Competition. Kabilang dito ang Lumang Tugtugin ni Direk Jose Pepe Jocno at May at Mila ni Sigrid Bernardo. Isasagawa ang premiere night sa Metropolitan Theater sa June 4, 2024. Samantala, ngayon lamang naglabas ng thunderstorm watch ang DOST Pag-asa kung saan mataas ang posibilidad na magkaroon ng thunderstorm sa Greater Metro Manila area o Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite hanggang sa susunod na 12 oras. Yan ang latest. Ano yan, Joel? Dakong hapon at gabi ba yan o ngayong umaga, tanghali o ulan? O Lakay, ang binabanggit ng DOST Pag-asa, ang yung ulan, karaniwang bumabagsak yan sa hapon hanggang sa gabi. Kaya ang kanilang forecast ay hanggang sa susunod na 12 oras. Okay, maraming salamat, Yuel. Maraming salamat. Balik sa inyo, Lakay at Sister L.
Maraming salamat UL Reyes sa mga pangyayari dito sa Metro Manila ngayon. Ikaw ang Miss Universe ng buhay. Ay, congratulations kay Governor Helen Tan ng Helen Tan Suarez. Ayan. Tan lang. Tan. Ay, Governor Danny Suarez, kumusta ka na, Gov? Ayan. Di ba babatiin si Governor Helen Tan ng Quezon at hinirang na outstanding Filipino physician? Congratulations kay Gov. Ay, Gobernadora, congratulations. Galing-galing naman. Wala ba tayong tsokolate dyan? At siyempre, may advisory nga pala tayo, Sister El, sa ating mga constituents sa Star City. Sa linggo po, ayan, para sa mga nagbabalak makipag-date dito sa Star City. Hindi talaga. Hindi, marami nagde-date dito. Ayan. At yung, di ba? At yung mga barkada, yung mga chikiting natin, yung mga misis. Sorry po, sarado ang ating Star City Hall sa May 26. Dahil meron pong nagpabook, meron pong private event. Ayan. Baka kayo rin po, gusto nyo magkaroon ng private event, kausap nyo ang buong barangay. Pwede po kayo dito sa Star City. Para solo nyo po ang Star City, magtatumbling-tumbling kayo rito. Sa Star City, tara na. The happiest place for the family. Yes. Ayan. At muli, ayan, pinapaalala po sa ating Reyna ng Aliwan. Ito po ay gaganapin sa, kasi marami nagtatanong ha? Kasi dati po summer yan, kaya lang nabago po nung nagbago ang curriculum ha? Ayan, at saka pati nung pandemic. Yes, sa pandemic ha? Kaya ang Reyna ng Aliwan ngayon, usually hindi na po March o April. Ngayon po ay June 27, 28 hanggang 29. Ayun. At inimbitan natin ang mga beauties sa ating nalumok sa Reyna ng Aliwan. Ito po ay June 28 sa Aliw Theater, Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Tsaka mayroon din tayo dyan yung mga yung mga street dance competition. Ay, syempre. Yung mga festival mula sa iba't ibang mga riyon. Totoo po yan. Yung mga dinagyang, ati-atihan, pamulinawin, bambanti, ayan. May sinulog. Sinulog, ayan. Wala na ba si Noche Kakas talaga? Bukas na magre-report? Wag na, bukas na lang lakay. Lakay, hindi mo na tinuloy yung Ayaw nga pala, wala na tayong oras. Senador na dideklara ang persona non grata. Yung pong senador na ito, mahabigan alam niyo ba kung sino ang mga nagbabalak na i-declare na persona non grata, ha? Lakay, mag-clue ka na lang. Ganun ba yun? Umirit pa no? Welcome to the club, Senator. Kung kapag ka na-push siya, Lakay, welcome to the club na ba? Oo, ayan. Nakakatuwa din ma-declare na persona non grata. Grabe ka. Alam mo ba kung bakit ako na-declare na persona non grata sa San Juan Lakay, noon? hindi ko yun alam. Dahil kung 20 years ago, yung reason, kung 20 years ago yan, Lakay, syempre alam mo naman, hindi pa naman ako ganun ka. Para sa iyong kaalaman, Sister, kaya ako reason. Kaya ako na-declare na persona non grata sa San Juan nung araw. Nag-report yung aking bubit sa San Juan Sangguniang Pambayan. Okay. Hindi pa yata city ang San Juan noon Ayan. Sabi ng aking bubit na konsehal, hindi naman parate pero may mga pagkakataon na napapadalas yata. Bago mag-session, nagiinuman muna. Bawal naman yun Oo. So parang sinabi nila na naninira ka, kaya ganon. Hindi ko alam kung Senator Jinggoy, good morning. Si Mayor Jinggoy ang mayor na. Hindi ko alam kung saan nagalit yung kanyang vice mayor, si Philip si Philip Cesar. Ayan. Yung basketball pa yan ng Crispa nung araw. Ayan. Kauna-una nilang resolution ng January noon. I-declare si Dayo Macalma as persona non grata.
Pirmado ng mga konsehal. Seryoso ba? Nakatago pa nga yung resolution. Pinadalang kaya ako rito. Yeah. So, persona non grata ka. Declaring Deo Macalma as a persona non grata in San Juan. Tapos kailan siya nilift? After ilang taon? Nung nag-change na ng... Nung nag-presidente si President Mayor Erap. Minsan may event. Kita-kita mo doon. Oh, Yoy. Si Deo ba persona non grata ba San Juan? Ilip mo na. Talaga. Yun yung reason lakay. Hindi ko naman alam Hindi mo kasi inabutan yun. Siyempre lakay. Yan ang intro ko nung araw. Ako po si Deo Macalma, anak ti Pinili, Ilocos Norte. Persona non grata. Diniklarang persona non grata ng San Juan. Anyway, those were the days. Pero ngayon, kaibigan na. Past naman. Past is past. Tsaka wake up call din. Yes. Tsaka mali naman kung yun talaga ay nangyayari. Mali ang gano'n. Anyway, lahat tayong oras. Wala na. Paano na yan? Yung ibukwit mo. Bukas na yung persona non grata. Pagka bukas di mo pa rin yan sinabi, di ako papasok. Mukhang hindi pasukin sa Kongreso si Senator sa SONA. Naku, paano yan lang? Ayan nga. Abangan natin kung ano mangyayari. So alam mo na, kapag kayo may isang senador At yan na po ang kabuhan nating palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Di siya rin sa Operasyon Tulong Miss May Binauhan. Susunod na. Bye-bye. Mamayoni. Orasyon.